Okay. Good morning. Okay, turuan ko po kayo mag-diagnose ng laptop. Ito pong laptop na to ay nag-on, then namamatay po siya. So, ang gagawin po natin ay i-impedance po muna natin yung laptop na ito. So, impedance using, hanapin muna natin yung shorting. Hanap po natin siya. Paghanap ng shorting, mga kasama, kailangan po natin naka-diode mode para mabilis po natin siyang malaman kasi nagbe-base lang tayo sa buzzer sound. Okay, so check muna natin yung 19 volts rail natin. Ito yung ating 19 volts rail. So, mapapansin po natin, okay, ito yung 19 volts rail natin. Check natin. Okay, wala siyang buzzer mode. So, ibig sabihin, wala siyang short sa 19 volts rail natin. I-check natin lahat ng mga coil. Lahat ng mga coil i-check natin. Unahin natin yung coil na nandito. Kung meron siyang shorting. Wala siyang shorting. So, ito walang shorting. Itong isa ay wala ding shorting. So, itong coil na to ay coil ito ng battery. Ito namang coil na to ay coil ito ng 5 volts rail. Okay? Next. Ang coil na to ay coil ito ng 3 volts. Sa 3 volts, mapansin nyo mababa yung kanyang reading. 3 volts rail yan. Ito naman ay sa RAM. Yung RAM natin is 100 ohms. Okay, next tayo. Dito tayo. Dito tayo ngayon sa mayroon na lang sa tatlong coil. Check natin to. So, itong coil na to ay 158. Malapit siya sa kanyang processor. So, therefore, 158, walang shorting po yan. Dito sa kabila, ito ay nasa CPU core. So, ibig sabihin, normal po sa CPU core yan. Kahit nagbabuzzer yan, kasi mababa talaga yung kanyang impedance. Dito ay normal din yung kanyang impedance. So, ibig sabihin, CPU core to, malamang ito ay graphics core. So, normal po ito. Next, ang isa sa kasunod na i-check natin, wala po tayong nakitang shorting. However, mga kasama, may nakita po ako ditong sa 3 volts rail niya, 119 ohms. Ibig sabihin, kaya siya namamatay kasi meron siyang leakage. May leakage po siya, mga kasama. So, ang gagawin ko po ngayon dito ay magno-normal muna ako. Impedance mode using ohms mode. So, i-try ko muna dito para isang pasada. Yung 19 volts rail natin, kung titingnan po yun sa kanyang reading, ay normal po. Meron siyang 300 kilo ohms. Pag binaliktad ko, siya po ngayon ay 2.3 kilo ohms. So, normal yung 19 volts rail ko. So, ibig sabihin, wala akong shorting na high side MOSFET at input capacitor. So, wala tayo dyan. So, wala na yon sa eksena yung ganong konsepto na baka may shorting. Wala na. So, dito naman, sa ating 5 volts rail, normal yung 5 volts rail natin kasi yung pitik pa lang ng kanyang tester, kilo ohms na siya kaagad. So, normal po yung ating 5 volts rail. Yung ating battery coil, normal po yung battery coil natin, 2 kilo ohms. So, binaliktad ko, aabot yun ng 300. Okay, 300 kilo ohms. So, normal po yan. Ganyan ang signature ng isang normal. Ngayon, dito po tayo sa 3 volts rail. Ang 3 volts rail natin ay 19 kilo ohms, 19 ohms. Pag binaliktad ko, siya po ay 19 ohms. Ibig sabihin, nangangahulugan na merong leakage ang ating 3 volts rail. So, the rest, wala na tayong problema. Ang focus ng problema natin ay nasa 3 volts rail. Ngayon, ang 3 volts rail natin, mga kasama, kung titingnan po natin, ay meron po siyang, after ng coil,
meron po siyang jumper dito. Ito po ay jumper ng kanyang 3 volts. Always. Ibig sabihin, marami pong sa section na to, marami mong nakakonect na circuit sa 3 volts always. 3 volts, ayan, 3 volts always to. Output ito eh. Then, dito po, sa pagitan nito ng load switch, ito naman po yung 3 volts ng BS, yung suspend voltages. So, ngayon, ang atin pong checking ay between here at saka dito. Ito yung kanyang pinaka-jumper. Okay, check natin. Dito ba sa kabilang side, ito sa suspend base voltage niya, kung titingnan natin sa BS voltage niya, ay ang reading po natin ay 2 kilo ohms. So, ibig sabihin, ililes na natin yung atin pong problem dito sa BS. Wala sa BS. Ibig sabihin, yung problem niya ay nandito lang. Okay. Part of the isolation, mga kasama, ay i-check natin. Pause mo muna. Okay. So, part of isolation, iangat mo natin yung atin pong coil. Okay? Iangat natin yung ating coil. Tapos, iangat din po natin itong jumper na to. So, dapat yung jumper po na yan, mga kasama, ay mawawala ng contact. Okay. So, ang makakaintindi lang nitong aking ginagawa is yun pong nag-training na sa atin. Ano? Kasi alam na nila yung kung bakit ko to ginagawa. Okay. Ito po, section po ng power supply, section po ng output, at section po yan ng load, yung sa load side. So, i-check ko ulit dito sa coil na to, kung nandito, mayroon pa siyang leak. So, lumalabas, dito sa coil, after ng coil, wala na siyang leak. So, ibig sabihin, nandito sa jumper na to, sa pagitan po ng jumper na yan, dito sa kabilang side ng jumper, ay normal. Dito sa kabilang side ng jumper, dito galing yung leak. So, i-explain ko lang po sa inyo, mga kasama, para mapadali. Explain ko po sa inyo, sa schematic diagram po natin, makikita po natin na mayroon pong section ito. Ito yung output ng 3 volts natin. Tapos, ito naman po yung ating, after ng jumper, meron po tayo dyang 3 volts na tinatawag na always. Tapos, dun sa kabilang side naman, ito naman yung ating tinatawag na BS voltage, 3 volts BS. So, sa pagitan ng load switch. So, itong load switch na to, papunta rito, sa side na to ng BS, wala pong problem tayo. Ang problem natin is nandito, nananatili dito yung problem natin. So, lumalabas, ito ay may pinuntahan na dalawang pinuntahan. Yung 3 volts prime at saka 3 volts HDA. Okay? So, pupunta yan dito ngayon sa jumper GPC7. Okay? Papakita natin yan nakaparallel sa schematic diagram. Okay. Dito po ngayon ang ating kung titingnan po natin, mga kasama, ito ay connected yan dito. Okay. So, ibig sabihin, connected siya. Ngayon, dito tayo mag-troubleshoot, mga kasama. So, ang troubleshooting natin nandito. So, i-check natin ito ngayon kung nandito nga yung 119. So, yung 119 natin ay nandito. So, ibig sabihin, tayo ay pumapasok na sa processor. Kasi ang 3 volts prime ay pumapasok yan sa processor. So, ang gagawin natin, tatanggalin po natin ito. Yung jumper niya. Bakit natin kailangan tanggalin yung jumper niya? Pasuyo mo muna. Pause mo muna. Siguraduhin ko lang natanggal yun. Okay. So, kung mapapansin po natin, mga kasama, ibalik natin dito sa kanina, wala po shorted, wala na po itong leak, di ba? Kasi tinanggal na natin siya dito. So, ito po ngayon, mga kasama, yung supply na to ay pumapasok sa ating PCH or RSOC. So, kung i-check natin dito, mga kasama, nasa kabilang side nito yung kanyang leakage na 119 ohms. Okay?
Bakit natin sinabing leakage? Kasi ang leakage po mga kasama, kung titingnan po ninyo, pag tinest po natin siya ng positive to ground, ay 119. Pag binaliktad naman natin, ground to positive, same lang po yung kanyang reading. Ibig sabihin leakage. Okay, pag shorted yan, 0 ohms yan. Magsi 0 yan. Ibig sabihin shorted. Ngayon po mga kasama, nandito po papasok na po dito yung atin pong short or leakage, di ba? So, kung titingnan po natin mga kasama, ipapakita po namin sa inyo sa pamamagitan po ng thermal scanner. Magja-jumper tayo dito, thermal scanner, malalaman po natin ngayon na dito po sa side ng PCH ay umiinit. Oh my goodness. May internal leakage ang 3 volts prime. 3 volts prime may internal leakage. Sira ang PCH. Sira ang PCH. Negative na. Ngayon, kung ipaparallel natin yan doon sa atin pong board viewer, makikita natin na yung connection nito ay nandito sa area ng PCH na to. So, ibig sabihin, ganun lang natin siya kabalis ma-determine na yung sira ng atin pong laptop ay nasa processor SoC. So, ito na kagad ang sira niyan. So, ang gagawin po natin dito, wala pong sira sa external parts, ang sira niya nasa loob nito. So, ang gagawin natin, i-replace natin ito. Ngayon, para ma-replace po natin ito, this is Intel Core i5. Kung Intel Core i5 nito, so ito ay, mayroon na tayong dalawang options. Kung papalitan natin to, dapat kukuha lang tayo sa donor board para mas mura. So, papatak lang siguro, donor board plus labor is 12,000. Ngayon, kung bibili naman tayo nito, is around 16,000 yung motherboard nito. Hindi pa kasama yung labor. Kung magdadagdag ng labor na 2.5, so abutin din to ng mga 18. So, dahil ito ay bago pa itong unit na to mga kasama, so parang ang sira na ganito is very impractical na ipa-repair. Kasi malapit na po siya sa katotohanan na ang presyo ng brand new nito ay nasa around 30 lang, 30 plus. So, bili na lang tayo ng bago. Okay? So, sa ganito po mga kasama, dito po nagtatapos yung ating pong pagdadiagnose ng laptop. Or, ang ginawa nating diagnostic is para sa customer natin na makapag-decide, ma'am, ganitong magagastos po natin. Kung meron tayong donor board, aputin tayo ng 12. Kung bibili na kayong brand new nito, napakamahal, parang bumibili na kayo ng bagong motherboard, which is siguro it will cost 18,000 plus yung ating labor. Kung magli-labor man ako ng 2.5 dahil po sa time makukonsume ng isang repair cases na ganito, abutin tayo ng 20,000. So, kung brand new naman ang ano nyo, 30,000, may brand new ka na nito. So, much better, bibili ka na lang ng brand new. Okay? Since itong unit ninyo is, nagamit nyo na ng around 2 years, so, siguro, brand new is the best option para sa atin sa ganitong mga cases. Okay? So, hanggang dito lang po mga kasama, para sana mabigyan po namin kayo ng feedback, or mabigyan namin kayo ng impormasyon paano po tayo nagda-diagnose at paano makapag-decide si client kung ano po yung kanyang gagawin next. So, ang tanong, magagawa to? Yes, magagawa. Kaya po nating palitan to. The problem is kung si customer ay mag-agree doon sa cost ng labor, parts, or repair. Okay? So, hanggang doon lang po muna. Salamat po sa inyong panonood. Agad dito. Ang dami ko pa naman ang ginawa ito. Meron siyang 3 sira. Inaayos ko na yung una, pangalawa, yung pangatlo, sumablay pa. Nasayang tuloy yung ginawa ko. Yung una, tsaka yung pangalawa. Tapos, ahantong lang din pala sa ganito. Pambihira naman, oo. Ay, naku, nakakapagod dito. So, meron siyang 3 sira. Ang sira niya ay una ay yung crack hinge. Pangalawa ay yung kanyang 3 volts at saka yung kanyang 3 volts prime. At saka yung DC jack pala, DC jack yung pangalawa. Ay, naku, nasayang yung aking pagod. Okay, di bale.